Vice President Sara Duterte, desperado na. Lahat na lang talaga ng gimmick ginagawa niya para mawala sa isipan ng taong bayan yung impeachment trial na kanyang pinagdadaanan. Siyempre, ito naman mga DDS, tuwang-tuwa sa mga pinagsasasabi nitong si Sara Duterte. Kahit na nakakabobo na tanggap pa rin nila yan. Siguro naman, by this time, napanood nyo na yung video kung saan lumabas na naman yung kalutangan ni Sara Duterte. Pax Silica lang, hindi pa alam. Yun ang pinakamainit na topic for today. Kung yun ng mga Sara Duterte senators, alam yung Pax Silica na yan. Siya hindi. Nagpapatunay lang na wala siyang pakialam sa mga goings on sa ating kapaligiran. Basta ang kanya, makapunta siya sa ibang abroad, makapagpakalat siya ng fake news, hindi niya na iniintindi at wala siyang pakialam kung ano yung mga latest news dito sa ating bansa. Pax Silica. Doon po sa hindi pa nakakaalam, i-google niyo po yan. Huwag kayong tumulad kay Sara Duterte. Sa bagay tayo, ordinaryong mamamayan lang, meron pa rin tayong karapatan para hindi malaman yung Pax Silica na yan. Pero for a Vice President, parang hindi katanggap-tanggap na walang alam si Sara Duterte. Noong kasi tinanong si Sara Duterte kung ano ang masasabi niya tungkol dyan sa Pax Silica na yan, ito po ang kanyang tinuran. Any thought po about sa Pax Silica na balak po itayo sa Pilipinas? Ano na? Paxilica? Paxilica. Yung Paxilica. Paxilica? Hindi ma'am, Paxilica. Do you know anything about that? Wala, so I cannot comment on that. O, di ba? Kitang-kita naman sa mukha ni Sara Duterte na hindi niya alam kung ano yung Pax Silica. Pero porke nag-viral po yung video na yon, itong si Sara Duterte, tinawanan na lang yung pag-viral ng kanyang no comment sa Pax Silica issue. Ganyan naman talaga si Sara Duterte. I don't want to answer that question. I don't want to answer that question. No comment dito, no comment dyan. Yan ang gusto niyong maging presidente ng Pilipinas. Magagawa ba niya ang mag-speech tulad ni President Bongbong Marcos nung kanyang SONA? Dire-diretso, mapa-Tagalog, mapa-English. Tapos isasabak niyo si Sara Duterte na Pax Silica lang, hindi pa alam. At nung nabukon at napahiya na, tinawanan na lang yung pagsagot niya ng no comment. At ito naman mga DDS, tayo pa ang ginagawang tanga. Kesyo sarcasm lang daw, joke lang daw yung Pax Silica ni Inday. Tayo daw kasi tanga dahil hindi natin magets yung sarcasm ni Sara Duterte. Ito mga DDS, paniwalang-paniwala kayo. Sa bagay, syempre, ipagtatanggol ninyo, palalabasin nyo, sarcasm. Panoorin nyo yung video. Sarcasm ba ang makikita nyo sa mukha ni Sara Duterte? Sarcasm ba o kalutangan na hindi niya talaga alam kung ano yung ibig sabihin ng Pax Silica? Pero kayo po, i-search ninyo kung ano yung magagawa ng Pax Silica sa ating bansa. Isipin po natin kung gusto nating umasenso at isipin natin yung mga susunod na henerasyon sa atin. Timbangin ninyo ang pros and cons. Huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga obstructionist, yung ayaw tayong umasenso. Tingnan nyo nga ang Thailand. Ang Thailand po ay may version na din ng kanilang Pax Silica na tinawag na Siam Silica. At sabi dito sa balita, Thailand launches Siam Silica plan to lead ASEAN semiconductor drive. Kasi alam nyo ang pagkakaalam ko, doon sa mga ayaw, lalo na dito sa grupo ng mga DDS, sa kampo ni Sara Duterte, kung bakit ayaw nila dyan sa Pax Silica na yan, dahil po mababawasan yung monopoliya ng China doon po sa maliliit na chips. Dahil sa ngayon po, halos sa kanila nang gagaling yung mga microchip. Kapag natuloy po yung Pax Silica na yan, mababawasan po ang monopoly ng China. Kaya ayaw nilang mangyari yan. Pero siyempre, do the research at kayo na po ang humusga. Makakabuti ba sa atin o hindi? Pero para nga po sa impormasyon ninyo, hindi lang po Pilipinas ang papasok dyan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, Thailand po nag-umpisa na sa kanilang Siam Silica. Meron po akong nabasang comment ni Ronald Llamas. Dahil obviously, napanood niya yung video ni Sara Duterte kung saan hindi niya alam kung ano yung Pax Silica. Sabi po ni Ronald Llamas, hindi alam ang Pax Silica pero pag-usapang gunman at patayan, very knowledgeable. May presyo pa. Uy, teka muna.
Ano bang ibig sabihin ni Ronald Llamas dito? Na hindi alam yung tungkol sa Pax Silica, pero pagdating sa patayan, gunman, pati presyo ng gunman, alam ni Sara Duterte? I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, TJK. O hindi ba? Sabi niya, I can hire a gunman for 5,000 to kill the mistress. That is how bad gun violence in the Philippines is. Dahil di ba, isinample niya na kung may kabit yung kanyang asawa, aba imbis na kausapin niya, imbis na pag-usapan nila, or komprontehin niya yung kanyang asawa, mag-hire na lang siya ng gunman sa presyong 5,000. Nakita niyo na kung gaano ka-violente at criminal-minded si Sara Duterte. I'm sure may ibang konteksto pa yan eh. Siyempre sasabihin ni Sara, take it out of context. Okay, pagpalagay na natin, merong ibang konteksto dyan. Ginagawa niya lang sample tulad ng gun violence sa Pilipinas. Pero kung iisipin ninyo, bakit naman sa dinami-dami ng pwedeng maging dahilan, ito pa ang sasabihin niya. Ha? Mag-hire siya ng gunman sa halagang 5,000 pesos. Oy, teka muna. Parang naaalala ko tuloy yung meltdown ni Sara Duterte na may nakausap na akong tao na kapag pinatay ako, patayin mo si Bongbong, si Lisa at si Martin. No joke. No joke. O nakita na ninyo yung possibility na talagang kayang-kaya ni Sara Duterte na mag-hire ng gunman at ipapatay ang kung sino man na gusto niyang ipapatay. Yan ba ang dapat gawin? Yan ba ang solusyon as a Vice President of the Philippines? Kapag may nangyaring lokohan sa mag-asawa, yun ang dapat gawin? Yun ba ang gustong ihatid na mensahe ni Sara Duterte sa mga pamilyang nagkakaroon ng gantong problema? Na kapag nahuli nyo ang asawa nyo na kumaliwa, aba mag-hire kayo ng gunman, napakamura lang pala, 5,000 lang, pwede ka nang mag-hire ng assassin para ipapatay mo yung nagluloko mong asawa. At anong klaseng Vice President yan? Kung alam niya pala kung sino-sino ang pwedeng i-hire as gunman sa mababang halaga, bakit niya ito tolerate yun? Dahil alam po natin kahit sabing joke lang yan, ang mga joke po ay merong half-truth na sinasabi. So kung nagbibiro man si Sara Duterte, I'm sure hindi siya nagbibiro dyan sa gunman na yan dahil siguradong alam nila kung sino-sino ang pwedeng i-hire as assassin. Dahil yan po, sinabi niya na sa kanyang meltdown. May nakausap na akong tao and yung taong yon said yes. See? Hindi niya alam yung Pax Silica, pero pagdating sa patayan, pag-hire ng assassin, ng gunman, at sa murang halaga, knowledgeable si Sara Duterte. At yan ang gusto niyo maging presidente ng Pilipinas. Nako, kawawa tayo kapag nagkaroon ng ganyan mga klaseng problema. At sigurado ako, hindi lang sa mga mistress yan. Kung magkaroon man siya, maka-encounter siya ng problema, mag-hire tayo ng gunman, ipatumba yung taong yan. That is a very big possibility. Tapos ngayon nga, kino-call out pa ni Sara Duterte ang pahayagang Abante dahil yata sa paglalabas nila ng video kung saan sinabi nga ni Sara na mag-hire ng gunman. Again, taken out of context man yon, tulad ng gusto niyang palabasin. Bakit naman ganun pa ang magiging example niya? Ang dami nang pwede sigurong gawing example. Bakit yung pag-hire pa ng gunman? Binigyan mo tuloy ng idea yung mga mag-asawa na dumadaan sa gantong klaseng problema. Oy, asawa, huwag kang loloko-loko. 5,000 ka lang. Diba? At yan ang gusto niyong maging presidente?